Napaka-crucial po ng last round na ito. Pag nanalo tayo, champion pa. Pag natabla, pasok sa top 3. At kung matalo man, at least secure na natin ang top 10. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Alamin naman natin ngayon kung ano ang nangyari sa katatapos lang ng World Juniors. Ang kaharap ng ating kababayang si Daniel Quezon. Sa last round ay ang Grandmaster ng Armenia na si Ohanian. Napaka-crucial po ng last round na ito. Pag nanalo tayo, champion pa. Pag natabla, pasok sa top 3. At kung matalo man, at least secure na natin ang top 10 dahil sa ganda po ng score na ipinakita na ni Daniel Quezon. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Ohanian, nag-D4, Knight F6 si Denden at itinira ang paboritong King's Indian. Pareho po kami ng depensa, King's Indian. Knight C3. Interesting ang ginawa dito. Kasi po dito usually ang ginagawa yung C4 eh. Tapos magda-Knight C6 or Knight BD7. Pero dito nag-Knight C3. Ang purpose niyan, gustong madaliin na maka-E4 kagad. At nag-Knight BD7 lang. E4, E5, A4, kumapture, at Rook E8 para magkaroon ng target sa E4 at nag-A5. Tuloy sa pagkain ng space sa queenside, nag-Knight C5 at nag-Rook E1 para depensahan ang pawn, nag-Bishop G4 at nag-F3. Yan ang novelty mga kamatyas. Kasi sa mga nagdaang laban, ito ginagawa, iniilagan lang eh. Yun nga lang, ipit ang bishop, naiipit ng queen. Pero dito, may tumira na ng F3. Bishop D7, Bishop E3, nag-A6, yan, para hindi na makatulak mamaya yan. At nag-Queen D2, Knight E6, Rook AD1, makunat ang kalaban ni Denden. Makunat, oh. Bishop E6 at nag-Knight E2. Nakita nyo, no? More on strategy and maneuvers lang ang ginagawa. Nag-B3 para magsi-C4. Iko-convert sa parang Maroxy-bind pag naka-C4 na. Rook AD8, nag-C4. Ayun, no? Binind na yung D5. Knight D7, exchange ng bishop, nag-H3 lang. At nag-Knight E5, ikot, nag-Rook F1. Bago bitawan po yung F4, talagang inire-ready ni Ohanian ang mga pyesa niya. Nag-C5, Bishop A1, Knight C6, at exchange na ng bishop, nag-F4. Yan ang parang nililingkis na sawa. Parang epekto ng Sicilian Maroxy-bind din, paunti-unti ang puti. Nag-F6, G4, Bishop F7, Queen C3. Ang kunat. King G8. Kasi magdi-G5 na eh, no? Nag-Rook F2. Tingnan nyo po, napakakunat. Rook F8, Knight G3, Bishop E8. Medyo walang magawa ang ating kababayan. Nahirapan, ano? Knight D4, pumasok na Knight E3, tatargetin yung D5, inabangan ng bishop. Pag lumundag yan dyan, kakapturin lang. At nag-Knight C2, pang neutralize sa Knight. Knight E6, ayun. At may nakikita ako dito na pwedeng mag-G5, mga kamatyas. Tapos, maka-Knight F4. Parang ang ganda nun. Nag-Knight E3, yun nga lang, hindi maka-G5 kasi may butas sa F5. Bumalik ulit Knight D4, at nag-Knight C2, Knight E6, Knight E3, ayun, nag-iba. Nag-iba si Denden. Kasi kung babalik siya dito, maaring gusto na ng puti dito yung tabla. Tabla, no? Pero okay lang. Kung tabla, tingin ko maganda pa rin ang magiging resulta ni Denden kung tabla. So, Knight D4, ibig sabihin, yung kababayan pa natin ang nagpipilit mga kamatyas. Siyempre nga naman pag nanalo, champion talaga, outright grandmaster ang usapan. Nag-Rook E1, Queen G7, iniba ni Denden yung takbo eh. Queen H6, inatake ang pawn sa F4. Rook takes D6, nakipagsabayan, Knight takes F4. Pero okay lang, the position is equal. Pabor ito sa black. Rook takes F6. Ayun lang mga kamatyas. Yun laing. Boom! Napatira ng Knight takes Bishop si Denden. Blanderacious mga kamatyas. Meron siyang hindi na-consider dito na napakalakas na bitaw. Pampasel ito. Alam nyo po, eto ang tira. Knight F5. Na-miss yan ni Denden yung tira na yan. No?
Hindi pwedeng capturein kasi nakapin ng queen. Pero tumira pa. Kinapture, ayun, na queenless. Resign. Ang bilis, grabe. Isang blunder lang sa chess talaga, ano? Ngayon, dapat ang tira daw. At teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi nag-queen G5? Meron pa naman. Ka-capture lang kasi. Check pa. At sa ayaw, sa gusto ng black, mamamati talaga. Wala na. Force, matyas. Kaya wala na pong solution talaga pag knight F5. Ngayon, ano yung tira? Kung hindi knight takes G2, dapat daw knight takes H3. Dyan pala tira. Na kapag kumapture, capture muna, bawas muna dyan. At kapag nag-queen takes F6, sabay queen takes E3. Medyo nakakatakot tignan pero wala naman eh. Kung check lang, dito lang eh. O kung check di ganun pa rin. Pabalik-balik lang. Sayang! Equal lang sana. Equal lang sana. Medyo nautakan siya ng Grandmaster. Ramdam nung GM ng Armenia na gustong manalo ni Denden para sa title. Kaya parang okay lang kay Ohan yan. Sige, tabla na lang tayo. Wala na rin magawa eh. Tabla-tabla pero pinilit ng kababayan natin. Ibig sabihin, ganun katapang si Denden to take the opportunity mga kamatyas. Kasi minsan lang talaga, once in a lifetime lang eh. Ang alam ko po, last year na ni Denden dito sa World Juniors. Kaya nice try, Den. Congratulations. Very proud pa rin kami sa'yo. Proud ang Pilipinas sa'yo. At ano ba ang performance niya? Ano ang standing niya? Tingnan natin mga kamatyas. Ito pong standing. Ayun, not bad. Not bad. Pang number 9 si IM Quezon. O, di ba? O, pasok sa top 10. Lamang pa siya sa mga ibang grandmasters na sumali dito. O, biruin nyo sa buong mundo, pang number 9 ka. Aba, ibang klase. O, ang nag-champion IM ng Kazakhstan. So, for sure, grandmaster na rin po yan. Kasi outright GM dito pag nag-champion. Okay, napakaganda ng performance ni IM Quezon. At ano ba ang kaniyang rating gain? So, kailangan na lang niyang abutin ng 2,500 eh. So, ang rating gain niya ay 9.1. So, ibig sabihin, kung ang rating niya ngayon ay 2448, so meron siyang inaasahan na lalabas na rating na 2457. Okay? Kasi plus 9.1 eh. So, ganun ang lalabas na rating niya. So, ganun pa man mga kamatyas. Salamat po sa mga sumuporta kay IM Quezon, sa suporta po ng Kamatyas through our National Master and DICT USEC David Almirol Jr. at sa kanya pong Team Dasma kay Mayor Barsaga na palagian pong sumusuporta sa kanya. At ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang mensahe ni Candidate Grandmaster Daniel Quezon na ngayon ay nasa India pa. Panoorin niyo po. Hello po mga kamatyas, ako po si I am Daniel Quezon at ngayon po kakatapos lang po ng World Juniors at unang-una po gusto ko po magpasalamat sa Diyos kasi binigyan niya po ako ng napakagandang experience at thank you din po kay Kamatyas, kay Sir David Almirol and Coach I am Roderick Nava at thank you din po kay Attorney Pantelion kasi kung di po dahil sa kanila ay possible po na hindi po ako matuloy dito. At gusto ko din po magpasalamat kay Kong PD Barsaga and Mayor Jenny Barsaga. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa Team Dasma. At gusto ko rin po magpasalamat sa mga coach ko, si Coach FIDE Master Roel Abelgas at Coach GM Darwin Lailo at Coach Chester Camino. At syempre, maraming salamat po sa pagsuporta niyo mga kamatyas. Ayun, napakaganda ng kanyang mensahe mga kamatyas. Una sa lahat, pinagpapasalamatan natin ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng biyaya, opportunities, at sa lahat ng mga bagay na ating tinatamasa. Kaya napakaganda ng nagiging performance ni IM Quezon eh. So ito pong kanyang pagkatalo sa last round ay magbibigay sa kanya ng matinding pag-aaral pa. At later on, makukuha din niya ang pagiging Grandmaster. Bahagi po yung mga talo-talo na yan, sangkap yan para mas lalo tayong tumibay. Okay mga kamatyas, kaya tuloy lang, laban lang. Very proud kami sa iyo, IM Quezon, at masaya kami. Tagumpay pa rin ang iyong ipinunta dyan dahil plus rating ka. Papalapit sa 2,500 na
iyong inaasam-asam para ma-certified talaga ang iyong pagiging Grandmaster. Malapit na yan. Suporta tayo mga kamatyas. Comment po tayo. Batiin natin siya ng congratulations. Mamaya pong gabi ang uwi niya. Have a safe trip. And see you soon. Maraming salamat po mga kamatyas.